ato. Ate Open, ang mga Ate Open yung sa kabilalin. At least, nakikinig sa salita ng Panginoon. Hindi ko ba? Hindi sila nawawala kahit konsensyo na sila. Sa tama lang, i-share mo sa kanila, ipaiwanan mo sa kanila, at least kumakamba sila po. Ikaw naman yung nandito, ikaw naman yung magagawin sa kanila. At nga, lahat ng bagay nagkalakit-lakit, magtutulungan sa gawain ng Panginoon. Dahil tayo may pananampalataya at kasamahan natin ang gawa. May sinasabi nga ako na magbibigay tayo at sasabihin ko sa inyo lahat ng inspired and kasi ako ang alumna na ipatuloy pinon na nakaraan. Akala ko nandito siya, pastor, kasali. Akala ko nandito wala kayo. Ang talo talaga ay umayo at puntahan ng mga kapatira ng mga kapatira. Gaya na bebe, gaya na gay. Mga busy sila. Busy sila kahanap ng pera. Si Rebe, nagpapa-rescue sa akin. Hindi ko magawa. Kasi busy ako. Rescue? Kahit naman sila sa kabila, umaaten, pero iba pa rin yung kanyang damdamin. Kahit sabi pa doon sila umaaten, pero iba ang damdamin nila eh. Ando po sila sa tulong. Kaya, sabi nga, ang tao, tinaliman, ang salita ng Panginoon dito sa atin. Sigurado nakakaramdam sila. O compare man nila, magsalita ang kanilang salita. Rin ang Panginoon, kasi ang Panginoon Diyos naman ang naglalagay sa puso ng bawat isa. Maging umalis na sila, umalis na sila, kaninat ang kanila, salita ng Panginoon. Ang Panginoon, at least naramdaman nila yun. At hahanap nila yun. Dahil magkaiba. Magkaiba ang naramdaman nila. Kailangan bigyan natin. Una natin ang pansin ng oras. Na hindi masasayang ang bawat minuto natin dito sa ibabaw ng mundo. Kasi hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin sigurado kung hanggang kailan pa tayo mag-isunod sa Panginoon. Kailan pa ba tayo ikilos? Kailan pa tayo mananampalataya may kasamang gawa? Kung tayo wala na? Hanggat may panahon. Gagawin po natin ito. Kasama kayo. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Nakakita natin ang Diyos. Wala man tayong kasama ang isang pastora. Kung nandito naman si pastor, why not? Bakit hindi? Kaya ng babae, kaya ng lalaki. Kaya. Magsasamit puwersa sa panahon na ito. Kasi ang Diablo, 24 oras na nagtatrabaho. Naagawan tayo, nakatalo tayo. Ang Diablo, marami mga ani. Marami silang inaani. Pero ang Panginoon, napakarami din naman eh. Tinatabat lang. Kasi, una, kailangan sama-sama. Pag hindi lang ayaw ng isa, tawagin ng isa, pag tinamad ng isa, tamad na din ng isa. Yun yung gawa ng kaaway. Kung saan mo siya ganito, sinabi ng isa, ayaw ko. Natamad ako, marami akong gagawin. Nakakamarin natin yung isa, wala nang gana. Pero kapag ang mindset natin ay focus sa Panginoon at manampalataya, hindi na tayo mapabayaan, hindi na tayo iniwan, sigurado kapag sinabayan natin ang pagkilos
nawa magtatagumpay na tayo. Amen. Exactly. Magtatagumpay tayo na may madala tayong kaluluwa sa kanan ng Panginoon. Kasi yun ang importante. Hindi lang yung pamilya mo. Lumabas ka sa comfort zone. Kung ang pamilya mo ay nadala mo na, lumabas ka pa. At sigurado, ang Panginoon ay matuwa sa bawat isa. Amen. Mamatay na tayo, mawala na tayo, may maiiwan tayong legacy. Legacy, tulad ng pastora natin, napakasipag magmano, napakasipag kahit ang lugar ng ating hanggang sa kuminsan wala ng pera, magawa ng paraan, para lang kami magkaroon ng pamasahe. Isang araw, iyak ko hindi ko lang matawagan sa akin, nung ako mag-iiwag sana ako sa kanya. Sasabihin ko sana na miss ko na sa pastora. Kasi naalala ko yung mga ayaw namin nagdagat kami sa Pampanga, nagdagat kami sa Gapan, nalimiss ko yung mga ganang gawain. Ako'y nanghihina mga ilang araw ako nanghihina na hindi ko malaman sa aking sarili kung bakit si pastora ang naalala ko. Kasi alam ko kung bakit. Kahit kung pastora, napakasipag na pastora, napaka-giver, napakabalik ka. At least, nawala man siguro na siya ng Panginoon, hindi na siya nahihirapan, hindi na siya yung problema sa gawain ng Panginoon. Kundi, ang Panginoon na ang problema dito. Sa atin. Amen ko ba? Amen. Ang ganung sistema na may naitong tayong legacy. Kahit mamatay po tayo, maaalala at maaalala natin hindi natin makakalimutan kailanman. At ito pa, ang mga pastor natin, ang mga pastora natin, ay ganun ang mindset nila. Tayo mga member, napapalakas din yung damdamin natin eh. No? Na, kumbaga nagagaya tayo sa kasipagan nila. Yung kanilang mga ugali, yung kanilang mga ginagawa, ay minamana din po natin. Na kahit namatay nga si pastora, inasbito naman kami, lagi pinausap namin ni Sister Sarah. Gagayahin ba natin yung legacy iniwan ni pastora? Kung natin gagayahin yung mga inutang, para sa church, inutang para sa mga member, inutang para sa pagtulong, natin gagayahin. Ang gagayahin natin, yung kasipagan sa paghahayop, at kasipagan sa pagbibigay at pagkaloob sa mga member na walang. Na kahit sandok na lang, kahit kaldero na lang, hindi naman natin yung bed, pamiligay pa. Yun yung may karapi na gawa. Nananampalataya si pastora sa Panginoon na kapag binigyan niya yung tao na yun, ay ibabalik niya sa kanya ng siksibigay at umakapaw yung kanyang binibigay. Tunay naman na pinalit ng Panginoon. Kahit pinagpala mga anak, pinagpala naman siya ng Panginoon. Kinuha nga lang sa pero, at ang nasa piling na ang ating Panginoon sa Diyos. At siya ay masaya na. Purihin ang Panginoon, para sa lahat ng Panginoon sa kabutihan niya. Yun ang dapat natin gawin. Lahat. Sabi nga, ang Panginoon ang ganda sa atin. Ang Panginoon din ang magkukuha ng buhay natin. Pero sabi, ang kabutihan, ang gawa ng Panginoon sa atin, hindi natulad natin. Bagamat may minsan, nahihirapan tayo sa pagsubok, dala po yan ng ating paglilingkod. Dahil ang Panginoon din naman, at hirap din naman sa atin. Pero, ano nga ang illustration ko kanina, kapag sinabayan natin ng sagwan para ng palataya at gawa, ay makakusat po tayo at makakarating po tayo sa destinasyon ng ating pagkakunan at pupuntahan. Amen. Pag sinabay natin ang ating mga sagwan, ang pananampalataya at gawa, makakasiguro po tayo na yung ating mga hinahangat ay makakatuan po natin at mapupuntahan po
natin. At sigurado po tayo na yung ating pupuntahang tao o mga kapatirang wala ay alam ko naman na sigurado natin makukuha. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. Kasi ang ating Panginoon Diyos ay higit sa mga pangyarihan kanino man. Kailangan natin dito yung pag-ibig natin sa ating kapwa, sa ating mga kapatirang wala. Kaya lang naman sila nawawala kasi akala nila hindi na natin naalala. Hindi nila nararamdaman yung pagmamahal at pag-aalala natin sa kanila kasi ang isip nila, kaya mo na, hindi naman tayo sinagala mo. Sabayan po natin na ang pananampalataya may kasama gawa. Lakipan po natin ang sabagan, lakipan po natin ang panalangin sa Panginoon upang sa ganon magtagumpay po tayo sa ating hapan. Amen. Kung ako alam, ay humit po sa trabaho at ako'y pagpalain ng Panginoon Diyos. Ang dapat, gagawin ko sa nahayo ako kahit walang isa. Kasi kasama ko ng Panginoon. Hindi naman siguro niya ako mabayaan. At lahat naman ng ating mga ginanais sa buhay, alam ko naman ay magkakalog ng Diyos dahil nakikita nila ng Panginoon Diyos sa kapagan, takatan, at ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tulad ng lahat. Susukan po tayo ng ating Panginoon sa pananampalataya po namin. Sabi namin natin kung ako, kapag po tayo ay may gawa, ay pananampalataya at kilos sa gawain ng Panginoon, huwag na daw po tayo magsiyaw. Ako, binago ko yung sa'yo. Reklamo ko talaga ako ng sulat. Reklamo ko talaga ako lalo sa iyo. Praise the Lord. Reklamo talaga. Minsan, nakita ko kayo mga kapatid. Agad ang kailang kumuhan. Ba't kayo ko? Ngayon, alam mo ang naisip ko? Lord, bahala ka na sa akin. Amen. Bahala ka na po kung ano mo ang aming gagawin ngayon. Kasama ka, ikaw ang nakakita sa akin ngayon. At alam ko, isang araw, magugulat siya. May nakapagpapag lang. Kasi gusto ko ipakita sa Panginoon na may gagawin. Hindi sa tao. Hindi naman sa tao nagiging. Sa Panginoon ako nagiging. Kaya kung ako'y nananahimik, meron akong pagkakalong. Ang Diyos, na wala kang nakakalan kung ano ang pagkano ko. Pero ang plano yun ay kasama ang Panginoon. Dahil ang nais ko ay magtagumpay ang karangalan ang Panginoon sa lugar na ito. Dahil ang Panginoon din ang nagbigay ng kapayapaan at pagmamahal na naranasan ko. Nandito kung may alis sa puso ko yung pagmamahal ko sa kapwa. Kung nakikita ko yung sitwasyon ng mga kapatiran ko, ako kung ang nasasaktan. Ako ang nakakapituhan. Ganun ang puso ko eh. Hindi ko na mababago. Dahil ito ang binigay ng Diyos sa akin. Pagkaman minsan, sinusuko ako. Minsan napapagod na ako. Pero kung bumabalikan ako, ang kaisipan, pagka ang naaalala ko yun, pag sinabi ng Panginoon Diyos, anak, nagpala ko. Anak, ligtas hindi. Diba lang naman ang hinilig mo? Ano ba ang pinulog ka? Ito ang pag-ano natin si Abraham. Hindi nagkakamo. Nung ilang siya Panginoon Diyos, kaya ang books sa kamo ko ba si Abraham? Hindi po. Agad siyang sumunod. Hindi siya nagkakabili. Kumuha siya ng mga panggano at inihanda na ang paghahandugan ng kanyang ina. Kailangan maging ganun din po tayo sa akin. Oo nga. Buhay-buhay ko sa akin. Kung may libro lang, yung libro ng paina, kung pupulatin ko ang aking buhay,
kapinan yung nagawa ko pagkakasala. Kasi yung kaninang pagkakasala ko sa libro na dapat matutunan ko, yung mabago. Yun yung clear mindset. Yung babaguhin ko ako na babaguhin ko yung mga nagawa ko pagkakasala. Kasi yung mga magpupilay, nandun na yun. Pero yung mga kasalanan ginawa ko, yun ang nire-release ako. Yun ang ginugulat ko sa libro ko. At paano ko babaguhin yung mga kasalanan ginawa ko sa Panginoon. Sabi ko, ang ganda. Ganda pala kapag ang kasalanan pala natin kitabi natin sinusuway pa yan. Hindi po natin nagpapago. Dahil ang kasalanan natin ang apat. Apat. Isang munang nahin. Natapos ko na isa, dalawa na ulit. Natapos ko na yung dalawa, bakit ulit? Pang-apat. Pag natapos ko na yung pang-apat, kung tuwa Panginoon Kristo, hindi naman natawag ko kasi. Kasi ang tao, hindi na lahat yun. Ang kasalanan ko ako. Nakatatak na sa isipan nila, hindi na mabubuhay yun. Pero sa Panginoon, makasalanan ka man. At ikaw ay nabago. Ang Panginoon ay pinagpintinan ng karumihan ko. Dililit sa Diyos. No? Kaya ngayon ko pala mga kapatid, minamahal ko ng naman, ilan, napagalayan ko tayo sumagbat. Pari-parihan ko tayo pagkakalaan. Amen po ba? Amen. Amen. Yan po, matatapos po tayo sa ating pong binasa. Sabi nga dito, sa ating pong mensahe, matatapos po tayo dito. Sabi dito, alinman sa dalawa kapag ginamit ng hiwalay ay walang mararating. Ngunit kung ang dalawa ay sabay gamitin, ito ay magbubunga ng kaligayahan, pagtunda at pagpapahal. Amen. Amen po? Malinaw? Amen. Malinaw mga kapatid. Pagpapala at pagtunda at ang kaligayahan. Yung kaligayahan naman, yung agad na kanti, agad na welpa, ang sarap na makamdam ng ating puso. No? At ang taong matagal nang wala, biglang dumati, yun yung dating puso natin. Naliligayahan ko tayo doon. Yun yung binigay ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Dahil yung ating Panginoon Diyos kasi, kapag natatlo ang kanyang mga kasalanan, tumulong ang tulad-tuwan niya. Yung puso niya lumulundag. Dahil mahal po tayo ng ating Panginoon, tayo din naman, ang ating mga kapatiran ay mahal din po natin. Kaya kapag tumating po sila, kung kaya tayo. Amen po? At pagkulat, yung pagdami, yung masasaya, marami tayong po sa Panginoon. Yung masasaya na kahit kumakain tayo, ito na makarami natin. Ang kabataan, lalaki babae. Kung magkukuha tayo bilang tao, kaumatch pa ang Panginoon na siya'y magkukuha. At ano ang susunod ko? Pagkabala. Kahit gaano kahirap ng buhay natin, kapag tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, sigurado ang pagkabala ay kasunod. Hindi na natin wala nga kaming ganito wala nga kaming ganyan, dami pa tayo magkain, ganito, ganyan. Dahil nakikita na ni Diyos ang dami natin. Hindi ko ba? Kapag bukal sa puso natin, ang ating pagpapala ay share natin sa mga kapatira, kasi paman, at nandito at nakakain po natin ang pagpapala ng Panginoon Diyos ni Sobrang Kiraw. Siksik-tik din mga kapaw. Hindi ba? Amen. Sabi nga, huwag tayo manghinayang. Ano man ang gawin natin sa ating pong Panginoon. Wala po tayo dapat paghinayang kasi ang lahat na yan ay sa Panginoon naman ang galing. Amen. Hindi lang po natin sa atin. Amen. At hindi tayo magkulang ng ating Panginoon. Yung plano po natin na magpapagawa. Andiyan na, nakagabay na. At tinitingnan lang ng Panginoon Diyos yung ating pananampalataya at kasamang gawa. Ano
Unang tanong, natin na tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, upin na lang tayo sa photo, sa atin, saan tayo may dadami? Amen po ba? Amen. Amen. By faith, dadami tayo. Amen. At ang Panginoon Diyos, ang ating tatanghal at karangalan sa kabutihang ginagawa niya sa atin. Amen po? Amen. Di po, tayo po ay